Pakondisyon natin ang ating baby kasi may lakad tayo bukas. Medyo mahaba-haba ang ating lalakbayin. Pinasikipan ko yung mga gulong, pinucheck ko yung fluid at yung tubig. Kung okay. Okay patakbo nito. Eh, pagka malayo kasi yung biyahe ko, pinapa-check up ko yung sasakyan ko. So, palagyan ko ng hangin. Pinapasikipan ko yung mga gulong. Sa kahangin na lang po. Panginan din natin ang ating sasakyan. Ay, ang gulong. Para kondisyon talaga ang aking baby. Nilagyan ng tubig yung wiper. Good morning! Ayan. Magre-record po tayo ngayon ng ating documentary sa ating another journey, another learning dito sa simbahan. So, may bago po ako ngayong mission na gagawin. And ito po yung ating first video at ito yung ating gagawin record, documentary. And today ay June 15, 2024 at ito yung aking first day and first time na ang tawag namin dito ay magte-training kami for katikista. Ayan, actually itong araw na ito, every Saturday, so second Saturday na to, absent kami nung first Saturday. So, pang second session na ito, pero ito yung first time ko. And, andito kami ngayon sa may open canal, nagpas ng open canal. So, ito yung chapel, under construction pa yung chapel, bago pa lang ito. So, papakita ko sa inyo. At yun nga pala, yan, kikita nyo yung paligid. Ito yung bagong simbahan. Ayun yung car ko. Ito yung bagong simbahan dito. Kay, ad ba to? Mother Mary of Savior. Mamaya, nasa title yung pangalan ng simbahan. At, maaga pa, ang start namin ay 8 AM. Ang start ng training. At dumating kami dito siguro mga 7 AM. Nag-Google Map lang ako kasi first time ko to. Yung mga kasama ko ay nandun ba? Hindi kami nag-convoy, kanya-kanya kami punta dito. So, ano po? Ay, hindi ko po alam. Tapos na daw po. So, ayan. Ito yung simbahan. Ayan. Under construction pa siya. So, dito kami magte-training for many weeks. Pakita ko sa inyo yung yung loob. Ito. Ayan yung car ko. Pasok tayo sa loob. Ayan. Sana maayos na itong simbahan. No? Tingnan nyo yung paligid. May tubig. May kanal. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ito, talaga under construction pa siya. Ito po yung loob ng simbahan. Dito kami magte-training. Ay, may mga tao na. Tapos ito. Ito. Ayan. Ito yung ating altar. Ayan pala si Sis Angie, ang kasama ko. Yes. Ready? Ready na? Ready ka na sa training? Ayan. Ayan. Ito yung, ayan si Mama Mary. Ayan si Mama Mary, Mary of Savior.
Ayan, tabernacle. So, dito. So, ito yung kabuuan ng loob ng simbahan na under construction pa. Tingnan nyo. Ayan. So, see you later. Bibigyan ko kayo ng another update sa ating video, sa ating first and second session ng katikista training. Ayan, chikahan na muna kami. Dito na sila, Ate Gigi. Ayan, sila si Slina. Nagpa-vlog ako. Vlog lang muna. Ayan sila si Slina, si Nancy, si Angie, Ate Gigi. Ayan, mag-start pa na kami. Wala na kami. Rosary muna. Sa krus sa matay iligpit, nalaot sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos sa mga mapayari sa langit. Doon magmumula ang paririto at tumukom sa mga bubuhay ng matay na tao. Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karin. Sa gawaing paglilingkod sa simbahan. So mga katikisa ay mga formator. Katuwang ng pari, walang di pwedeng magpabinyag ng walang seminar. Ako nung opisong byuda, Ayan, tapos na yung aming first speaker, si Tita Nancy. So break time na, sis. Hindi na nakita ko nung nagdadan sa tapat ng bahay namin. Picture. Akala ko, teacher, sabi niya, katikista daw siya. Ano yun? wala akong alam eh. Ano yun? Yung nagtuturo sa mga bata na, ang sabi pa niya, religion. Ganun, saan kayo nagtuturo? Mga public schools, maraming schools. Mag-break time lang kami. Paano sumali dyan? So doon po nag-umpisa yung ating curiousness. And then, napasama na nga po ako. Simula na kami sa second part ng session. So, para maging ready na kayo kumanta? Yes. Ito ay bagong kanta to. Bago lang nakanta. Para sa pangalawang Taas ang kamay. 10 bagay, kamay at paa, 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda. Tapos na kami nyo siya, sundan nyo siya, sundan nyo siya, ikaw naman dito. Yung alay na sayo para nagising sila. Okay po. Mag-isip-isip, 1, 2, 3. Mag-isip-isip, 1, 2, 3. Mag-isip-isip, 1, 2, 3. Sundan nyo siya. Sundan nyo siya. Sundan nyo siya. Sundan nyo siya. Ikaw naman dito. Sino? Ikaw. Sige. Nabawalan magpasa ng Biblia. Kaya hindi kayo nagbabasa ng Biblia. So hindi naman tayo pinagbawalan magbasa ng Biblia eh. Kulang lang tayo ng push or encouragement na magbasa ng Biblia. Sa tamad. At yan ay isa sa maging hamon sa atin sa mga oras nito. Kung hindi man kayo araw-araw magbasa ng Biblia, sikapin po ninyo na simulan na. Sabi nga, don't wait for tomorrow what you can do today. Samantalahin nyo habang kayo ay nakakapagbasa. At malaki ang magagawa niyan sa buhay ng bawat manang. At isa sa nakaka-impress na ginagawa, nakaka-impress yung kwento na yun. So, kung meron kayo Biblia, unti-unti yung basahin. Hindi ko naman ibig sabihin, upo kayo dyan, pag kayo alila. In short. Sulat ni San Juan, unang sulat ni San Juan, 180, hinihikayat na mamuhay sa pakikipag-isa sa Diyos at kanyang anak na si Jesucristo.
So yung pakipag-isa, pagkamat so nasan na yung espiritu ng pagkakaisa sa ating simbahan ngayon? Ikalawang sulat ni San Juan, panawagan na mag-ibigan. Yan, pag-ibig na naman yung sinabi niya dito. Ano yung sinabi sa pag-ibig? Love is kind, love is forgiving, kung ano-ano pa yung mga katwir. Pero tayo ba ay ganun din? Meron akong narinig na sermon ng isang pari. Love is another name of God. Pinakadakilang utos, ano yun? Sino nakalala? Pinakadakilang utos. Mahalin ang Diyos na higit sa lahat at mahalin ang kapwa at tulad ng pagmamahal sa sarili. Paano natin may sa buhay yung una sa pamamagitan ng pangalawa? Kasi hindi natin magawang mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita. Eh yung pa kayang araw-araw na nakikita mo, hindi mo magawa-gawang mahalin. Kaya alala ka sa loob natin sabihin, mahal natin ang Diyos. Amang makapangyarihan, kami dumadalangin sa iyo, naway pagpalain at pakabanalin mo sa daigdig na ito na magulo at madilim. Kami hinirang mo upang maging tagapagpahayag ng iyong salita. Panginoong Jesus, gawin mong kami ay maging kaisa mo lagi, sapagkat kami ay sa iyo. Naway ang hiwaga ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay ay siyang pagbuhatan ng tunay naming pagmamalasakit para sa kaligtasan ng lahat. Halina, Espiritong Banal, liwanag at aming gabay, manatili ka nawa sa aming piling. Gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong pagmamahal kung saan nagkukulang nito. O Maria, ina at huwara naming mga katikista, tulungan mo kaming maging tapat na tulad mo. Naway itanim namin sa aming puso ang salita ng Diyos at mamuhay ayon sa aming pananampalataya. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, Mary, Mother of the Savior. Hindi sa lesson, sungit-sungit pa. Kababaan ng loob, kaluwagan, pag may nakita pa tayong batang naiyak, bakit ka ba? Tayo more than a teacher, talagang bibigay na natin ang ating kalooban para sa paglilingkod, lalo na po sa mga bata, na walang mga pag-a-advise sa mga bata. Ilok natin sa mga bata si Kristo. Itatanim natin sa kanilang isipan kung sino ba si Kristo. So tayo po ay mulat na nagtatalaga sa sarili. Ano po ba yung mulat? Gising. Kagaya ko kanina ako.